Yan. Straight na, no? Hello! Ay, naka-start na pala. Nag-checking pa I-edit ko din naman eh. Para... Ayan. Hello! Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Taga saan? Saan sa New Jersey siya? Ayun. Mga kalaban na. Just make sure na narinig the chat. Ay, hindi. Wala tayong ano ngayon. Cover. So, wala tayong cover ngayon. So, magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. I think it's like 5 o'clock in the afternoon. So, tapos na kaming nag-dinner. This is my friend, Dr. Red Delgado, na kasama ko the other day. Kaso nga lang yung aming video wasn't good because of my stupidity. So, this time, today is Tuesday. Yeah, oh my gosh, feeling ko weekend na naman. Since he's still working at home, so nung natapos siyang mag-work at home, then he drove over here sa bahay and then we have dinner together. Yes. And then dinala niya rin yung mga galing ng Iloilo. Mga daing. Look at this. This is one of my favorite kasi very very fresh tong mga dinaing nila. I know Tita Ana, his mother, is binibili niya na make sure na fresh and then saka dinadaing. So, yan. Tapos meron pa tayo nito. Anong fish yan? Danggit? Danggit? No, I Or boneless. Ewan ko. Basta boneless na maliliit na isda. Masarap niyan. Sarap niya, crispy. And then, ito yung pusit na galing Iloilo. This is really so good. Like, really good. Talaga, yung matitikman mo yung freshness niya talaga. Kaya ito is, nung nagpadala si Titana sa akin sa Pilipinas, like, marami kaming kumain and we really enjoyed. And then, ito yung parang ano? pusit. Yeah. Ayan, na naka-deep fry na siya. So, ang kagandahan nito, parang itatoppings mo to. Pwede mo siyang kainin na kanya, pero mas masarap to na itoppings mo. Gagawa ka ng pansit, and then itopping mo lang ito. Or, pwedeng, kahit ano pwede mong gawin dito. But you can also eat it as it is. So, shout out Tita Ana Delgado from Carles Iloilo. Maraming salamat po sa mga para ito kay Dr. Red, pero dito niya dinala sa bahay. sabi ko, ay ito may pasalubong, dito na lang yan para makikikain na lang ako dito. At doon sa deck niluluto ang mga daing na to. Kasi paganda na yung panahon, it's getting warmer, so makakapagluto na, makakapaghasik na kami ng amoy. Amoy ng mga tuyo sa mga neighbors. Yeah. But the good thing is itong location ng bahay, hindi siya masyadong close sa mga neighbors. Meron pa rin mga good, 10-meter distance, 10 feet distance in between houses on both my side. Tapos sa likod naman malayo. Kaya okay lang. And then, while we're here, meron namang mga nagbenta ng Girl Scout cookies. Ito, $6. Wait, $6 to? Yeah. Grabe Mura, no? Oo. Wait, parang dati $5. Nag-inflation na rin ang Girl Scout cookies. Di, actually, pag dadali, siguro kaya nagiging $10 minsan kasi pinatungan na nung nanay nung ano. Wait, for real? Yeah. May nagtinda ng $10? Oo. Ito, lemonade. Ayan. Yeah, kasi may nag-doorbell. Ano po yun? Ito yung isa din na gusto namin. Coconut. Ayan. Parang may shavings. Chuchu siya. Kaya eat. Kaya... lemonade, tapos peanut butter. Yeah. And then coconut. So, kasi parang ano nila ngayon, project nila yan, like funding. Pero for $6, parang napakamura. Kasi come to think of it, yung ingredients mo, no? Parang $6 is very cheap. Especially the price of the eggs right now. May eggs ba to? Baka wala siyang eggs. Baka hindi na nilagyan ng egg. Parang sarap i-google how to make Girl Scout cookies. Baka fake egg na yung nilagay. Ang liliit, hindi ko mabasa.
Nahanap ko nga yung eggs dito para wala. Nung after I reach the age of 54, dati-dati pwede kong mabasa ang maliliit. Pwede kong mabasa. Pero nitong February, wait, nung nag-birthday ka na talaga? Pagkatapos ko mag-birthday, 1 week after, hindi na ako makakita. I need to go to my eye doctor. Oh, hindi ko, dati-dati nababasa ko lahat yung maliliit na yan eh. Oh, ngayon hindi ko na makita, oh. Wala na. ABC Bakers. Nagpapaano. Ay, bata ka pa. ABC Bakers. So, di ba? Mga batang mga kaibigan ko. Kasi, nung malit pa ako, pag sinabi ni mama na kumain ka ng mga, ano ba to? Yung mga kalabasa. More naman yung kain ko. Tapos, bawal magbasa ng pag madilim, di ba? Ay, oo. Yan talaga, noon. follow ko yung mga ganyan-ganyan. Mahilig kasi ako noon ng Nancy Drew nung ako'y... Ayan na. Kaya kahit pag walang kuryente, yung kinky? Oo. Basta kita ko yung kaya na-strain talaga yung mata ko. Yan, pinagbabawal ni mama yan. Kahit na candle or what. Kasi yun eh. Na-strain yung mata. Oo, sabi talaga ni mama yan. Kaya sunod-sunuran din ako, di ba? Oo. Ngayon, pag nagda-drive kami, kahit yung mga katabi ko, sina floor, ako lang nakikita ng mga street. Malakas ang mata. Yeah, Yeah. so for yung far sight ko, okay. It's just the reading, pag-reading na. So, ibig sabihin, reading glasses, mag-a-adjust na. Yun. Kaya, ito, andito kaming dalawa, dahil nga work at home siya. At ako naman tsaka ang ganda ng panahon. Ganda ng panahon. Parang napakasayang naman na, alam mo yun. Kailangan ko rin ng vitamin D. I need to expose. Yeah. Nandito lang naman siya sa loob ng bahay ko. Sabi ko sa kanya, daan ako dyan na magkakape. Yung pala dinner na. Kasama ko rin siyang umiinom ng... Parang nakakatakot ako umiinom. Umiinom ng Guyabano Guava tea. Yes. And then, meron akong dinagdag. Ano na naman yung dinagdag mo? Malunggay. Oh, yeah. Oh. So sabi ko, wait a minute. Gawa na lang kaya tayo ng dinengding. Parang parami yung ingredients. May dinengding na yung tea natin. So, yung meron na siyang sambong, meron ng guava, meron ng guyabano, at saka meron na siyang malunggay. Oh, diba? Oh. And then I saw your vlog na yung mga flowers na binili mo. Parang, sabi ko, parang gusto ko rin bumili. Kaya padala din doon sa Oo. Pag uwi ka, sabihan mo ako. Kasi, bibili din ako, magpapasabog-sabog din ako. Yeah, and you should buy now. Now na? Oo, kasi... hindi pa season? Oo, tsaka bagong labas ngayon yung mga seeds. Yeah. So, kaya nga namili na ako eh. Kaya para maganda. Kasi ang ganda yung mga nangyari sa ginawa ko sa Pilipinas. Di ba yung sinabog mo dyan, may mga tumubo? May tumubo? Oo, may inano ko pa sa'yo eh. Kaya lang hindi mo sila napansin. Parang hindi ko kasi tinitingnan ko doon sa video mo eh, parang gagano'n. Yung nag-vlog ka about sa pag-herbal chuchu mo. Tinitingnan ko, asan yung mga pinagsasaboy ko dyan. Sa harap ka nagsabog. Sa harap ba ako na gano'n? Yes. Pero nung summer, talagang may mga tumubo. Pero nag-flower ba sa? Nag-flower siya. Mga orange. Cosmos? Oo. Kaya maganda. Diba? Sinabog mo lang yun. But I'm thinking, kaya mas maganda yung mga ginawa ko sa Pilipinas kasi tinabunan ko ng lupa. Yes. Kasi yun, whoever, kung lang makasurvive doon saboy lang yun sa akin Kaya yung mga sinabog ko sa Pilipinas pero tinabunan ko ng lupa at hindi nakaykay ng manok, ang tumangkad, na ang gaganda, nalaki ng bulaklak. Kaya yun ang isa sa magandang... Tsaka meron pa yung nakita ko doon sa video, parang siya. Parang kapamilya siya ng mga baby's breath. Yeah, oo. Kasi di ba meron din sa atin yung mga parang weeds lang na baby's breath na tumutubo lang. Right. Na ang ganda-ganda ng tingnan. Oo. Kailangan makasaboy din nun yun. Yes. Manda sila.
Ang ganda. Kaya nga namili ako ng marami-rami. Kasi kahit surrounding the house or sa mga vegetables, itanim mo yun kasi pupuntahan ng mga pollinators. And we need a lot of pollinators kasi yes, yun ngayon, butterfly. Like yung mga bees na nagpo-pollinate, parang nawawala na sila kaya kailangan ng mga ganun. Yes. Kaya di ba may mga sanctuary dito sa Cherry Hill? Na gardens? Oo. Na yung wildflowers sinahayaan lang. Dapat ganun sa Pinas. Huwag niyong anuhin yung mga bees. My gosh. Dapat maraming flowers para tuloy-tuloy ang ng mga farmers. Correct. Mas marami ang ang harvest kasi pag Tsaka it's natural kaysa sa artificial pollination. Yes. Kaya yun, maganda talaga. What do you call this? Ay, yung magagarden ako, so tama-tama, papalibutan ko ng mga wildflowers mga yun. Para puntahan ng mga hummingbirds, butterfly, bees, mga ganun. Maganda na may bulaklak ang mga garden. Yeah. Mga vegetable garden. Kasi na-attract sila doon. Ay, nung sabi ni Dilian, ba't alam mo yung mga pamahiin sa Pilipinas na kapag may butterfly, kung ano-anong iniisip nila. Naku, ate, may butterfly. Sabi ko, hayaan mo yung butterfly. Maganda yung butterfly. Kasi yung butterfly... Ano naman, Delia, pinag-adrama mo sa mga butterfly na yan, Delia? Alam mo yun, yung mga pamahiin. Ay, Delia, punta ka ng sementeryo, ka doon ng candle. Kasi parang pinaparamdaman ka na rin. Na-try na itong coconut chuchu na to. Pero nakakita ka na ba ng malaking butterfly, yung moth? Mariposa yung tawag dun sa amin eh. Marami yun sa amin dati, te. Ngayon nawala na? Parang hindi na siya, very madalang. Kasi nung nagka-college pa ako, every weekend umuwi ako ng bahay, Friday night, talagang on the dot. And by hook or by crook, I have to get home by Friday night kasi I want to spend my weekend sa town. Right. And then, tumabalik ako sa city. Yung ibang mga students, Sunday, di ba? Ako naman Monday, like 1 a.m., nakaabang na ako ng first trip na mga bus and something. So, pagdadaan ako doon sa aming, bahay namin, tapos yung konting lalakarin mo lang, tapos highway, di ba sinabi ko sa'yo na highway na? Pagdadaan ako doon, yung may light doon kasi na lamppost sa street. Tapos yung may mga tanim doon. Nandun sila, mga malalaking mga mariposa. Pero like lately, parang hindi na masyadong Sana naman hindi sila naubos. Oo nga, no? Kasi very talaga yun eh. Ibang-iba kasi ang lalaki talaga ng mga wings nila. Ang gaganda yun, dati, no? Ngayon wala pa akong nakita na like ilang taon na. Sana meron pa mag-survive. Kasi dati naman maraming mga wild flowers pa sa Pilipinas. Ngayon sinisemento na lahat. Dapat talaga may mga areas pa rin ng mga wildflowers. Kasi parang pangit na naman na puro green. Buti nga, green, hindi semento. Kasi green, dahon lang naman lahat yun eh. Oo nga eh. Yung mga pollinators, wala nang mga Well, so hopefully... Ay, sarap! Yeah. Pero kaya pala maraming dito ng coconut chuchu na to. Di ba? Parang niremind niya ako yung macarons na matigas sa atin. Parang macarons. Na tsokolate ang ilalim. Shout out pala yung mga bakeries sa amin na matitigas ng macarons. Matitigas ang mga macarons? Pero masarap. Kaya nga. Hitik na hitik. Yung, alam mo yung compressed na compressed yung desiccated coconut. Yeah. Ang sarap. Ang good. Buti na lang. Ipainit ko na yung tsaa. Kaya nga hindi pala nila dinadala para hindi masyadong maging option siya. Kaya di ba nandun pa sa may sasakyan? No, because I said any flavor kasi sinabi ko. Kaya nga, pero... Hindi yun ang in-offer. Hindi, oh yeah. Yung best seller. Painit na ko na siya. Ito mo yung diningding natin. Ito na to, lemonade. Mas gusto ko tong coconut kasi it's more... ito talaga yung pinaka-popular. Popular. Sino pang mga, may mga nanonood sa'yo? No, hindi tayo naka-live. Video yan. Oh, video pala yan. Kaya sabi ko sa'yo para ma-edit ko eh. Di ba yung mga nanonood sa, kumusta yung mga
Ay, naku. Nung nag-live ako. Hoy, si Ate Tonet, palagi yung message. Hi, Ate Tonet, Nanay Tonet. Oo, hinahanap ka. Oo, alam mo naman Nanay Tonet na nag-recover pa ako. Diba? Sayang, hindi ko recovering, char. Parang ayoko yung word na recovering. Parang may pagka-addict na term. Sa mga nakalimutan kong bagitin, ang trabaho po ni Dr. Red, he is a doctor ng physical therapy, yet he is a regional director of rehabilitation sa isang company dito. Pero hindi drug rehab po, ha? Pero kami nag-rehab ng mga addict. Pero maraming pasyente ng mga... Kasi naman, kahit addict ka, kailangan mo rin matutong lumakad. At bumangon. Kaya yung mga nire-rehabilitate namin. Tuturuan namin silang bumangon, lumakad, yung gano'n. Alam mo, that's something, this should be more educational din sa mga followers mo. Kasi di ba sa Pinas, very not familiar sila sa physical therapy. So, alam mo yun, very important na ma-aware sila ng benefits ng physical therapy. Kahit alam ko mahal sa Pinas ang physical therapy, kahit magka 1 or 2 sessions lang kayo, tapos alamin nyo lang kung ano yung mga exercises na ituturo ng therapist, it will really help kasi may mga pasyente ako nakikita minsan sa mga YouTube, sa mga Facebook na mai-improve sana yung mga lakad nila, yung mga tayo nila, kung naturuan lang ng tamang exercise at tamang gawin. Napakasayang kasi yung napapabayaan, pero that could have been better and improved kung naturuan na sila. You don't have to get like daily therapy. Just get 1 session, 2 sessions, and then ask for what exercises you can do, and then do it on your own. Kasi pag determined talaga, yan ang marami sa atin determination Kung gustong gumaling na tama ang paraan, then they will do it. Kasi marami akong pasyente dati na gano'n na hindi masyado nakaka-afford. So what I do is, hindi ko naman overutilize sa kanila. Sabihan ko, ito, I will come to you once this week, gawin mo itong lahat ng exercise. About the following week, ang ganda na ng performance nila. Correct. Kasi ginusto din niya Yeah. Ginusto din ng pasyente gumaling. Gusto nilang gumaling, tsaka may guides lang kung paano gawin yung dapat. Kaya, if you have, physical therapy, very beneficial talaga. Kahit yung mga occupational therapy, whatever, anything na makatulong kung, na stroke, na yung mga na-fracture na balian, nag-undergo dun sa ng therapy. Marami, mga developmental, yung mga bata na may mga cerebral palsy, maraming nagbe-benefit. So, meron din, actually may mga schools din, if meron sa area nyo na may mga schools, they offer also free therapy, part of their grades. Ay, oo. Kasi meron yan ako dati, yung sa school namin. Kami pa ang nagpapasnacks sa kanila. Correct. Tapos ang improvement nila, grades namin, di ba? Kaya bonggang-bongga yung pasyente ko, nagpa-fashion show sa Sabi ko talagang galingan mo kuya ha, galingan natin to. Kaya pero siguro that's one thing na dapat hopefully merong magpasa ng batas na i-modify ang PhilHealth ng Pilipinas. Kasi ang PhilHealth kasi, di ba, I went to the PhilHealth myself. Inalam, ano bang ang PhilHealth kasi, hospitalization lang. Dapat, meron ding post-hospitalization, meron ding kasali, inclusive din dapat ang doctor's visit, outpatient visits, at saka yung mga pag-therapy, kinakailangan ng therapy, dapat isali yun. Dapat isali yun. Kahit pa may copy yung pasyente, pero kung at least kahit makikihati lang kamo yung insurance, that's already a big help, di ba? Parang ang per hour natin sa Pilipinas sa mga therapy is like from 700 and above, right? Mahal, Diyos ko. So, syempre, hindi kakayanin yun ng mga regular na tao. Pero sana, before na makarating tayo doon, ito kasi yung napansin ko nung ako nasa Pilipinas, na ayaw mag-take ng gamot. Halos lahat ng may high blood sa amin, ayaw nilang mag-take ng gamot. Dahil daw, ayaw daw nilang sanayin ang sarili nila na umiinom ng gamot. So, what happened is that yung mga namatay na habang nandun ako sa baryo namin at kalapit baryo namin is because of stroke.
namatay. So, hindi na nakapag-therapy. So, I mean to say, dapat bago pa mangyari yon yung ginagawa na dapat yung dapat gawin. Like, you know. And it's important to have that ang opportunity na ma-address before it gets worse. Oo. Kasi, kung say, for example, yung insurance, would you rather spend sa outpatient preventive versus like sa actual na mga hospitalization, major surgeries and such. Ay, buti kung makakarating ka pang ganon. Yun yung kaya yun ang problema sa Pilipinas talaga, na ayaw masari sa gamot, o kaya walang pambili ng gamot. Which is sad. Oo, o kaya nag-iinom ng gamot and then nung walang pera, biglang itinigil. Or yung nag-iinom ng gamot, tapos nag-feeling okay. Tinigil na. Yeah, that's really, especially sa blood pressure medication, it's so bad. Sa amin, sa bayan namin, pag pupunta ka sa munisipyo, may mga gamot, lalo na mga blood pressure medications, mga diabetic medication, merong binibigay ang town namin, ang town ng Pugo, La Union. Kaya I think na lahat ng township sa Pilipinas is available na ganon sa mga munisipyo, unless instead na ibigay sa mga constituents, sila yung inom. Char! or kinukurakot. That's the only explanation. Kasi bakit kung sa town namin, na maliit lang yung town namin, is may mga free na gamot na ganon. Like, Kaya, it's a big help. Oo, kaya nagtataka ako bakit kagaya doon sa nung nasa Batangas ako na meron yung mag-asawa na antibiotic din nila mabili, mga gamot nila for the heart hindi nila mabili. Pagdating ko doon sa bayan namin, may mga antibiotics na binibigay ang na yung doon sa inyo na yung munisipyo. Oo, kaya kinukurakot, or like, I don't know, kinukulang, I have no idea. Yeah. Kaya may mga, yun ang problema sa atin sa Pilipinas. Kasi hindi kasi nakokontrol ng government ang napupuntahan ng mga budget. And anyway, we have to stop right here because we're talking about politics now, and I don't want to discuss anything about Pero politics. like, on the, like, setting that aside, naalala ko lang kasi nung minention mo yung antibiotics, if they're taking antibiotics, they have to make sure na they follow kung ano yung prescription ng antibiotics. Kasi meron din sa atin na nag-i-skip. Pero I think, I may want to contradict yung that one because dito sa Amerika, dahil fina-follow natin yung pag-take ng antibiotics, nagkakaroon ng mga super infection because of too much antibiotic usage. Ay nagkakaroon ng mga MRSA. Well, actually, what the doctor told me when I was in college, it's sometimes the skipping of like medication. Oo. Kasi parang na-shock mo siya, tapos bigla naman, okay, na-shock siya. Pero hindi siya napatay agad. Hindi siya namatay. Oo. So, yun. So, but anyway, any exposure and whatever, basta yung mga medication nyo, pag sinabi ng doktor, follow lang. At kung may question na, you're not sure. Yun ang problema doon. Kasi gusto man nilang i-follow, but walang pambili ng gamot. Yun ang nakakasad doon. That's no, but what I'm trying to say is like for people who can afford, you have the means and and you already have it. Kasi meron din namang mga minsan na parang sa mga pabarangay-barangay na if they have it, they will give the free medication na rin yung sa RHU, sa mga health unit. But the other stuff, it should be something na much more kailangang malaking tulong at pagtuunan yun. Oo. Yung availability of the meds. Oo. Kasi yun eh. Buti na lang may mga tayo, herbs char. Buti na may mga sambong-sambong sa tabi-tabi. Kuha na ko ng tsara. Marami pang mga bagong discovery ng mga herbs doon. May mga nakikita ako sa Facebook, yung mga parang mga grass lang dati doon sa amin, yun pala ngayon nagiging sikat na ng mga herbs. I know, alright? Alam mo yung yung parang minty yung dahon niya, tapos parang may mahaba siyang tangkay, tapos parang may mga purple siya na mga flowers na maliliit.
Yun, ano din yun. Parang ngayon, recognized na herb siya. Tapos yung parang ano siya, yung parang, ano ba to? Yung parang tamarind na maliit. Ay, yun nga. Tapos parang may maliliit na bunga sa ilalim ng ano niya. Oo, Yeah. yun maganda na pang, yun yung, blinag ko rin yun ha. Ano daw yun sa kidneys eh? Yes, Kidney blinag ko yun, stones. girl. Ang pait-pait nun. Oh, for real? Oo, blinag ko yun. Hindi mo pwedeng patagalin. Dapat pag pinakulong mo, no? Inuwi mo na agad. Kasi of the pait? Yeah. Anyway, maraming salamat po sa mga nanood. Please continue to watch my channel, share, like, and mag-comment po kayo. At you'll get more videos from us po dito. So, maraming salamat po. At kami ay magtsatsaan na ng aming, ito may guyabano leaves, may saging, not saging. Bayabas. Bayabas, may sambong, At ngayon may bagong member. malunggay. Bye everyone!